Sa isang payak na bayan sa lalawigan ng Laguna, sa isang barangay na tinatawag na San Isidro, isang gabi ang nagdala ng mga alaala at misteryo na matagal nang nakabaon sa puso ni Ana. 10 taon na ang lumipas mula nang huli siyang bumalik dito, at ngayoy muling naanyayahan ni Katya, ang dati niyang kaklase sa high school, sa isang simpleng salu-salo sa kanilang kubo sa gilid ng bayan. Dala ni Ana ang isang dermos ng kape at isang bag na nanginginig sa kanyang bisig, habang ang hanging malamig ng tag-init ay sumisipol sa paligid. May halong amoy ng bagong gupit na damo at malamig na simoy ng ulap na dahan-dahang dumadaloy sa kalangitan. Ang kubo ni Katya ay isang lumang bahay na gawa sa kahoy, kulay berde ang mga bintana at may mga kortina na may pattern ng mga bulaklak ng sampagita. Sa veranda, naroon na ang mga pamilyar na mukha, mga kaibigan na noon ay kababata, ngayon mga nagdadala ng kanilang sariling mga kwento. Paglapit ni Ana, tumingin si Leo, ang kaibigang matagal ng kanyang iniisip. Lumaki silang magkasama sa isang maliit na barangay sa Taytay, Rizal, kung saan naglalaro sila ng taguan sa palayan at naghati-hati ng huling piraso ng chichirya sa hintayan ng jeep. Ngayon, matipuno at mailalim na ang kanyang mga mata, ngunit ang ngiti ay nananatiling kasing init ng unang pagkikita. Suot niya ang isang puting polo na bahagyang bukas ang kwelyo, at maitim na maong na halos sumunod sa bawat galaw niya. Sa bawat kilos na malumanay niyang ginagawa, parang may musika sa hangin. Ana, tawag ni Leo nang palapit siya. Akala ko di ka na darating. Hindi naisip ni Ana ang sasabihin pa kundi isang mahina at mahinhing pag-iyak sa loob ng kanyang dibdib. Yumakap siya ng mahinahon, parang isang barkadang matagal nang nagkahiwalay, ngunit ang kamay ni Leo ay nagtagal ng saglit sa likod niya, na para bang may sinisimulang awit na hindi pa tapos, habang dumidilim ang gabi. Kumain sila ng inihaw na liempo, naglaro ng mga larong pambata, at nagkwentuhan ng mga lumang alaala. Dito, si Leo ay palihim na humawak sa tuhod ni Ana sa tuwing tumatawa siya, na nagdudulot ng kakaibang kilig sa kanyang puso. Nang imbitahan ni Katya ang lahat na maglakad patungo sa lawa sa gilid ng bayan, naglakad si Ana at Leo ng magkasama, bahagyang nahuli sa karamihan. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang pumapasok, at ang damdamin nilang dalawa ay tila isang sinulid na napipigil, mahina ngunit matatag. Sa pagdating nila sa lawa, tinanggal ni Ana ang kanyang tsinelas at pumasok sa malamig na tubig hanggang bukong-bukong. Ang kanyang puting bestida na gawa sa manipis na tela ay sumunod sa kanyang mga galaw, bahagyang dumidikit sa kanyang mga hita. Sa tabi niya, nakatayo si Leo, mga kamay nakalubog sa bulsa, iniisip ang mga salitang sasabihin niya. Hindi ka naman nagbago, bungad ni Leo, may halong pangungusap at paghanga, paano mo nasabi? Tanong ni Ana, habang tinatanaw niya ang mga bituin na sumisiklab sa itaas, parang ganoon ka pa rin, sagot niya na may ngiting mapang-akit. Tumigil sila sa pag-uusap nang maramdaman ni Ana ang dahan-dahang paglapit ni Leo. Amoy tabako at mint ang kanyang hininga, habang ang kanyang mga daliri ay dumampi sa balikat ni Ana na bahagyang nakalantad sa manipis na tela ng kanyang bestida. Giniginaw ka ba? Tanong ni Leo, lumiko si Ana, hindi na niya mapigilang tumingin sa mga matang puno ng lihim. Ang mga labi ni Leo ay halos dumampi sa kanyang pisngi. Halika na, baka matuklaw tayo ng lamok, sabi niya, na may halong biro at init ng damdamin. Bumalik sila sa kubo na ang mga bituin ay nagsimulang magtago sa dilim, habang si Katya ay nag-aalok ng mainit na tsaa, na may ngiting alam ang lahat ng lihim. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nag-iisa si Ana sa veranda, may naramdaman siyang may bumalot ng mainit na flannel na damit sa kanyang mga balikat. Salamat, bulong niya nang lumingon. Si Leo ang nakatayo sa likod niya. Napakalapit na parang maririnig niya ang pintig ng puso ng isa't isa. Hindi ko dapat iniwan ang lahat noon, ani Leo, ngunit ngayon, hindi na ako magpapanggap. Hawak ang kamay ni Ana, alam nila pareho na wala nang balikan pa sa mga sandaling iyon. Sa labas, ang ulan ay unti-unting bumagsak, nilalambing ang bawat patak sa bubong ng kubo, ngunit sa likod ng mga ngiti at halakhak, may isang lihim na nagkukubli sa dilim ng gabi, isang lihim na magpapabago sa lahat sa susunod na araw. Kinabukasan, tila ba nagdilim ang buong San Isidro nang bumuhos ang malambing na ulan mula pa sa madaling araw. Ang mga patak ay tumutunog sa bubong ng kubo ni Katya, na abala agad sa pag-aayos ng mga gamit para sa kanilang plano sa hapon. Isang tradisyonal na tambak ng kahoy at paliguan sa tabing bundok na mailuto ng pulot at halamang gamot. Gaya ng lumang nakagawian sa kanilang barangay, si Ana, nakasuot ng mahabang puting blusang gawa sa pinong tela,
bahagyang transparent sa mga malambot na kurba ng kanyang katawan, at maikling shorts na tila isang lihim na ipinapakita sa bawat galaw ay dahan-dahang naglakad sa malamig na kahoy ng veranda. Ang buhok niya ay nakatali sa isang maluwag na bun na may ilang hibla na malayang bumabagsak sa paligid ng kanyang mukha, isang imahe ng simple, ngunit kaakit-akit na ganda na parang sinadyang ipakita ang kanyang pagiging dalaga sa loob ng kubo. Naroon si Leo, nakasuot ng itim na maong shorts at puting sando na nagpapakita ng matipuno at maayos niyang katawan. Ang mga kalamnan sa braso at balikat niya ay kitang-kita habang nagdadala ng mga kahoy papunta sa paliguan. Nang makita niya si Ana, ngumiti siya, at sa isang hindi inaasahang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata na maihalong init at pagkasabik. Handa ka na ba sa bahay banyo? Biro ni Leo, habang tinatanggal ang pawis sa noo. Tulad ng lagi, handa na akong magpawala ng stress, sagot ni Ana, sabay tawa na parang mailihim na tinatago. Pagdating nila sa paliguan, unti-unting sumingaw ang mainit na usok, na maihalong amoy ng kahoy at damo na niluto sa apoy. Ang paliguan ay gawa sa matibay na kahoy, may bubong na nilagyan ng mga dahon ng niyog, at may mga maliliit na bintana na nilagyan ng parol na mailiwanag na parang bituin sa gabi. Si Leo at Ana ay nagtagpo sa loob ng paliguan, na para bang dalawang nilalang na naglalakad sa hangin ng init at singaw. Si Ana ay nakasuot ng manipis na bestida na halos dumidikit sa kanyang katawan dahil sa singaw, at si Leo ay mailamang tuwalya na nakatali sa kanyang balakang. Ang kanyang balat ay basa ng pawis, na nagpapakita ng bawat linya ng kanyang mga kalamnan. Alam mo, hindi ko inakala na ganito kapayapa ang gabi dito, bulong ni Leo, habang pinapahid ang singaw mula sa salamin gamit ang kanyang kamay. Parang gusto kong manatili dito magpakailanman. Sagot ni Ana, na maihalong iti at lungkot, habang uusap, hindi nila namalayan na ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang nagtagpo. Ang init ng isa't isa ay nagpapalakas ng damdamin na matagal nang nakakubli. Ngunit bago pa tuluyang mapuno ng lihim ang hangin, biglang naputol ang kanilang sandali nang may kumatok sa pinto ng paliguan. "Uy, kayo ba yan? May kasama ba?" Sigaw ni Katya mula sa labas, na maihalong biro at pag-aalala. Napangiti si Leo, "Walang kasama, Katya. Relax lang kami dito." Ngunit sa likod ng biro, may tensyon na hindi maipaliwanag, isang pakiramdam na may nakatingin sa kanila mula sa dilim ng gabi. Paglabas nila sa paliguan, habang nilalakad nila pabalik sa kubo, nagtagpo ang kanilang mga tingin sa isa't isa, na para bang may mga tanong na hindi pa nasasagot. Ang gabi ay malalim na, at ang mga bituin ay parang mga mata na nagbabantay sa bawat hakbang. Sa veranda, habang si Katya ay naghahanda ng tsaa, nagbigay siya ng kakaibang tingin kay Ana at Leo, na tila may alam na hindi nila pa nalalaman. "Alam niyo ba," bungad ni Katya, "sa baryo natin may kwento tungkol sa isang lumang bahay sa gubat. Sabi ng mga matatanda, may mga bagay na hindi dapat gambalain doon." Napatingin si Ana kay Leo, na para bang naghahanap ng lakas. Hindi nila sinabi ang nararamdaman, ngunit ang katahimikan ay nagdala ng bigat sa hangin. Sa gabing iyon, sa loob ng kubo, si Ana ay nakaupo sa veranda, nakasuot na manipis na blouse at maikling shorts. Ang kanyang mga binti ay nakatiklop habang humihinga ng malalim sa malamig na hangin. Sa likod ng mga anino at ilaw, naramdaman niya ang malamig na pagdampi ng hangin sa kanyang balat, na nagpaparamdam ng kakaibang kilabot. Ngunit may isang tanong na bumabalot sa kanyang isip, ano ang lihim na hinahanap ni Leo sa lumang bahay sa gubat? At bakit tila may isang nilalang na nagmamasid sa kanila sa dilim? Sa pagdilat ng kanyang mga mata, natuklasan ni Ana na ang gabi ay may mga tinig na hindi niya maintindihan at ang kanilang kwento ay hindi pa nagtatapos. Sa sumunod na araw, ang araw ay tila nagmumukhang payapa sa ibabaw, ngunit sa puso ni Ana ay may naglalagablab na alon ng pag-aalala. Nakasuot siya ng simpleng blusang kulay puti na bahagyang sumisipot sa kanyang mga balikat, at maong na shorts na nagpapakita ng kanyang mga mahabang binti. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag na ponytail, habang ang mga hikaw na perlas sa kanyang tenga ay kumikislap sa sikat ng araw, nagbibigay ng kaunting kislap sa kanyang anyo na puno ng kabataan at lihim. Sa loob ng bahay ni Katya, abala silang lahat sa paglilinis ng attic, isang lugar na puno ng alikabok, mga lumang kahon, at mga larawan na tila mga pinto sa nakaraan. Si Leo, nakasuot ng sleeveless na itim na shirt na nagpapakita ng kanyang mga braso na matipuno, at maong na pantalon, ay nakatayo sa hagdan, abala sa pag-aayos ng mga gamit. Sa bawat pagkilos niya, hindi maiwasan ni Ana na mapatingin sa kanyang likod, sa linya ng kanyang balikat at ang maayos na pagkakahubog ng kanyang katawan. "Uy, Leo, baka mabali yung hagdan,"
biro ni Ana habang nilalakad sa tabi niya. Kasi, Ana, kung gusto mong bumaba ng mabilis, huwag kang sumunod sa akin. Sagot ni Leo na may ngiti, na nagdulot ng mahinang tawa kay Ana. Habang nagtatrabaho, napansin ni Ana na may isang kahon na tila kakaiba. May mga lumang sulat at litrato na hindi niya pa nakikita noon. Nanginginig siyang kumuha ng isa, at sa gilid nito ay may nakasulat na pangalan na Lucas, isang pangalan na matagal nang nawala sa kanilang mga alaala. Leo, nakita mo ba ito? Tanong ni Ana habang ipinapakita ang sulat, tumingin si Leo at lumapit. Mukhang mga sulat ito mula sa isang matagal ng kaibigan ng pamilya ni Katya, paliwanag niya, pero bakit parang may tinatagong kwento ito? Tanong ni Ana, ang kanyang tinig ay maihalong pag-usisa at kaba, ngunit bago sila makapagpatuloy, narinig nila ang hakbang ni Katya na palapit. Ay, mga bata, huwag kayong masyadong malalim sa mga lumang bagay. May mga bagay kasi sa buhay na mas mabuting iwanang nakatago, sabi ni Katya na maihalong seryosong tingin. Napatingin si Ana kay Leo, na parang naghahanap ng mga sagot sa mga lihim na unti-unting lumilitaw sa gabi. Naglakad sina Ana at Leo sa tabing ilog ng San Isidro, ang malamlam na liwanag ng buwan ay naglalaro sa mga alon ng tubig. Si Ana ay nakasuot ng isang mahabang puting bestida na bahagyang sumasayaw sa hangin, at si Leo naman ay nakasuot ng puting polo at maong na pantalon na tila isang bayani sa isang lumang kwento. Habang magkasabay silang naglalakad, hindi maiwasang humawak si Leo sa kamay ni Ana. Ang init ng kanyang balat ay nagdudulot ng kakaibang kilig at kapanatagan. Alam mo, Ana, parang gusto kong malaman ang lahat ng kwento mo, pati yung mga hindi mo sinasabi, bulong ni Leo. Ngunit ang sagot ni Ana ay isang tahimik na titig sa mga bituin, na puno ng pangarap at takot, sa kanilang pag-uwi. Natuklasan nila na may isang lihim na sumusunod sa kanila, isang aninong dahan-dahan ay sumisilip mula sa mga puno, na tila naghihintay sa tamang panahon upang magpakita. Leo, nararamdaman mo ba yon? Tanong ni Ana na maihalong takot at pagtataka. Ngunit bago sumagot si Leo, isang malamig na hangin ang dumaan, at ang mga mata nila ay nagtagpo sa dilim, na puno ng pangako at panganib. Hindi nila alam na ang kwento ng San Isidro ay hindi lamang tungkol sa mga lumang alaala, kundi isang misteryo na magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Isang gabi, habang tahimik ang San Isidro at ang buwan ay nakatago sa likod ng mga ulap, si Ana ay nakaupo sa veranda ng kubo ni Katya. Suot niya ang isang manipis na puting blouse na bahagyang sumasabay sa simoy ng hangin, at maong na shorts na nagpapakita ng kanyang mahabang mga binti. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsak sa balikat, at ang mga pulsera sa kanyang pulso ay kumikislap sa liwanag ng lampara. Sa paligid, ang mga anino ng mga puno ay naglalaro sa dingding, habang ang malamig na hangin ay tila may dalang mga lihim, biglang may marahang pagkatok sa pintuan. Si Leo ang lumabas, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, puno ng kaba at determinasyon. Ana, may ipapakita ako sa'yo, bulong niya, habang iniabot ang kanyang kamay, hindi nag-atubiling sumunod si Ana. Naglakad sila patungo sa lumang bodega sa likod ng kubo, na matagal nang hindi binubuksan. Sa loob nito, may isang lumang kahon na puno ng mga lumang gamit, larawan, at liham na tila nagkukwento ng mga nagdaang panahon. Habang binubuksan ni Leo ang kahon, napansin ni Ana ang isang lumang larawan na may nakasulat na pangalan, Lucas. Siya ang kaibigan ni Katya noong bata pa sila, paliwanag ni Leo, habang hinahawakan ang larawan. Pero may mga bagay na hindi niya sinasabi. Napatingin si Ana kay Leo, ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Ano nang ibig sabihin niyan? Bumalik sila sa veranda, at doon, sa ilalim ng mga bituin, nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga lihim na matagal nang nakabaon sa kanilang mga puso. Ngunit habang lumalalim ang gabi, naramdaman nila ang malamig na hangin na dumaan, tila ba may mga matang nagmamasid mula sa dilim, naghihintay sa tamang pagkakataon upang sumalakay. Hindi nila alam na ang mga lihim na ito ay magdadala sa kanila sa isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at misteryo na hinding-hindi nila makakalimutan. At sa likod ng bawat ngiti at haplos, may isang tanong na bumabalot sa kanilang mga isipan, sino ba talaga ang Lucas, at ano ang tunay na itinatago ng San Isidro? Kinabukasan, nag-uumapaw ang init ng araw sa maliit na barangay ng San Isidro. Si Ana, nakasuot ng light brown na sleeveless na blouse na bahagyang nakabukas sa liig, at puting denim shorts na nagpapakita ng kanyang mahabang mga binti, ay naglalakad patungo sa palengke. Ang kanyang mga pulsera sa kamay ay kumikislap sa sikat ng araw, habang siya'y nag-iisip ng mga nangyari kagabi.
Sa kanyang mga mata ay maihalong kaba at pag-asa. Habang siya'y naglalakad, napansin niyang may mga matang sumusubaybay sa kanya mula sa mga anino ng mga puno. Parang may lihim na hindi pa natutuklasan. Sa palengke, nakipagkwentuhan si Ana kay Aling Nena, ang matandang tindera ng mga prutas, nakilala sa kanilang barangay bilang tagapangalaga ng mga kwentong bayan. Aling Nena, may narinig po ba kayong kwento tungkol sa isang lumang bahay sa gubat? Tanong ni Ana habang tinitingnan ang mga mangas, napangiti si Aling Nena, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Ah nga, anak. Sabi ng matatanda, yung bahay na iyon ay may tinatagong lihim. Hindi raw ligtas pumunta doon lalo na kapag gabi. Bakit po? Usisa ni Ana, may mga kwento na may mga nawala na, at may mga tinig na hindi mo maintindihan ang pinanggagalingan, sagot ni Aling Nena, habang nilalagay ang isang hinog na mangga sa supot, habang naglalakad pa uwi si Ana. Naisip niya ang mga salita ni Aling Nena, at ang misteryong bumabalot sa lumang bahay. Hindi niya maiwasang magbalik-tanaw sa mga sandaling kasama niya si Leo, ang init ng kanyang mga kamay, at ang mga lihim na naglalaban sa kanilang puso. Pagdating sa kubo, sinalubong siya ni Leo na nakasuot ng puting polo at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay basang-basa pa rin mula sa kalagitnaan ng araw. Ana, handa ka na ba? Tanong ni Leo. Handa na, sagot ni Ana, habang hawak ang isang maliit na flashlight. Magkasama silang nilakad ang makipot na daanan patungo sa gubat, ang liwanag ng buwan ay tila naggagabay sa kanilang mga hakbang. Sa bawat hakbang, nararamdaman nila ang tensyon sa paligid, ang malamig na hangin, ang mga aninong gumagalaw sa dilim, at ang mga tunog ng mga dahon na tila mga bulong ng mga nakaraan, nang marating nila ang lumang bahay. Ang mga kahoy nito ay luma at halatang pinabayaan, may mga bintana na nabasag at pinto na bahagyang nakabukas. Pumasok sila ng dahan-dahan, ang kanilang mga puso ay parang tambol na tumitibok ng mabilis. Sa gitna ng dilim, nakita nilang may isang lumang kahon na nakatago sa sulok. Binuksan nila ito, at dito nila natagpuan ang mga lumang liham at larawan na naglalahad ng isang kwento ng pagtataksil, pag-ibig, at pagkawala, isang kwento na tila konektado sa pangalan na Lucas. Habang binabasa nila ang mga liham, naramdaman nila ang malamig na hangin na dumaan sa bintana, at isang bulong ang narinig mula sa dilim. Ana na palingon sila, ngunit walang tao. Ang tanging naroroon ay ang malamig na hangin at ang mga anino ng gabi. Leo, ano nang nangyayari dito? Tanong ni Ana nang may takot, ngunit walang sagot si Leo, tanging ang matang puno ng pag-aalala ang kanyang naibigay. At sa sandaling iyon, alam nilang hindi pa tapos ang kwento. Isang misteryo na magdadala sa kanila sa mga lihim ng nakaraan at sa mga panganib ng kasalukuyan.